Nakakalungkot na balita, 3 kababayan nating OFW sa Saudi Arabia, biktima ng hit and run. Isa sa kanila, patay. 3 Filipina nurse sa Tabuk, Saudi Arabia ang nabiktima ng hit and run nitong nakaraang January 31, 2026. 2 sa mga ito ang sugatan kung saan inilipat sa Riyadh ang isa pa para maoperahan habang kumpirmado namang nasawi ang isa pa nilang kasama. Ayon sa Department of Migrant Workers, agad na pinuntahan ang mga ito ng mga tauhan mula sa Migrant Workers Office sa Jeddah para masigurong na kukuha ang tamang gamutan at tulong para sa mga biktima. Inaasikaso na rin ng DMW ang repatriation o agarang pagpapauwi sa bangkay ng namayapang overseas Filipino workers o OFW. Samantala, tiniyak naman ng DMW na binabantayan ang kalagayan ng mga sugatang nurse at patuloy na bibigyan ng tulong hindi lamang ang mga biktima kundi maging ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. 7 buwan lang din ang nakakalipas sa Saudi Arabia pa rin, isa ding kababayan natin Pinoy ang biktima rin ng hit and run na namatay din. Ipinagdadalamhati ng kanyang pamilya ang isang OFW na natagpuang patay sa disyerto sa Saudi Arabia. Hit and run ang itinuturo ng mga otoridad na sanhi ng kanyang pagkamatay, pero palaisipan daw sa mga naulila kung bakit ito nawawala ng pera, cellphone at alakas. Nakatutok si Jonathan Andal. Exclusive! June 11 pa hinahanap sa Riyadh, Saudi Arabia ang 30 anyos na Pilipinong si Juljiri Aggong. Makalipas ang 4 na araw, natagpuan siyang patay na. Gin-hold up daw, tapos pinapunta sa disyerto. So, tapos isang kwento, nasagasaan lang daw, hindi daw gin-hold up. Sabi ko, pag hindi hin-hold up, nasaan yung gamit niya? Cellphone niya, pera niya, at saka ginto na ipapadala sana sa nanay niya. Batay sa report ng Saudi authorities na ipinasa sa Pilipinas, hindi hin-hold up si Aggong. Na-hit and run siya ng kotse, no? So, and that caused fatal injuries. Yung reported incident is June 11, approximately around 12:31 p.m. habang tumatawid sa King Salman eastbound road at a non-designated pedestrian crossing. The vehicle was identified, the plate number was identified, including the concerned driver of the vehicle. Sinisika pa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na makakuha ng kopya ng CCTV ng insidente. Meron na rin itong abogado sa Riyadh na tutulong sa kaso. Justisya lang po. Yan lang po yung paniwagan namin. We stand ready to pursue yung kaso and makamit yung hustisya. The Saudi police are investigating the case if there's possible foul play. Panganay sa magkakapatid si Aggong, taga Hulo, Sulu. Kalahating taon pa lang siya sa Riyadh bilang office and facility cleaning laborer. Napakabuti ng bata na yan. Pangarap niya talaga makapunta dyan. Patulong na din sa mga kapatid niya. Nagdesisyon na ang pamilyang ipalilibing doon sa Riyadh si Aggong, alinsunod sa Muslim tradition na ihimlay agad ang isang pumanaw. Nangako naman ang gobyerno ng financial assistance at ibang tulong sa pamilya ni Aggong. Nakakalungkot ang mga ganitong pangyayari na nangarap tayo magtrabaho sa ibang bansa para sa ating pamilya, ngunit uuwi sila na sila ang laman ng balikbayan box. Wala talagang kasiguraduhan sa ating buhay. Kaya guys, mas maigi talaga na dapat lagi tayong active member ng OWA at mas maigi din kung meron tayong insurance para hindi kawawa ang may iwang pamilya, lalo na kung may maliit na anak. Noong ako ay naibang bansa, lala ang pangarap at pangamba, pagtulon ng luha, di alintana, kagustuhan, matiahon ang pamilya. Mahirap man buhay sa ibang bansa, madalas puyat, lamang sigura, kinakain ang sariling luha dahil namimiss ang pamilya. Kung ikaw ay mangibang, noong ako ay nangibang
pangarap at pangamba, magtulo ng luha, di alintana, kagustuhan, makiahon ang pamilya. Mahirap man buhay sa ibang bansa, madalas kuya, alamang sigura